Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, sundalo patay matapos mabaril ng kapwa sundalo sa Negros Occidental. VP Sara hindi babansagang terorista, giit ng Department of Justice. Philippine government nakatuon sa pagpapabuti ng seguridad sa pagkain ayon sa NEDA. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Patay ang isang 36 anyos na corporal matapos siyang barilin ng kapwa niya sundalo sa isang army detachment sa Sipalay City, Negros Occidental. Ayon sa pulisya, nagiinuman ang biktima at ang 43 anyos na suspect na ranggong staff sergeant para ipagdiwang ang kaarawan ng isang kasamahan. Di kalaunan, nagtalo ang dalawa na nauwi sa pagbunot at pagputok ng baril ng suspect. Tinamaan ang biktima sa braso at dibdib na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Ayon kay Brigadier General Joey Escanillas, commander ng 302nd Infantry Brigade, na bukod sa criminal liability ng suspect, mahaharap din siya sa administrative sanctions na posibleng mauwi sa kanyang pagkakatanggal sa serbisyo. Nanindigan ng isang opisyal ng Department of Justice o DOJ na walang hakbang para italaga si Vice President Sara Duterte bilang terorista ukol sa kanyang kill order laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at iba pa. Saad ni Justice Undersecretary Jesse Andres, hindi dinedesignate na terorista si VP Sara dahil wala umanong basihan dito. Diin ni Andres, hindi dapat pangunahan ng gobyerno at yung akto ng pananakot niya lang ang pinapanagot sa kanya. Nag-issue ng sabina kay VP Sara para bigyan siya ng pagkakataon na magbigay linaw sa viral video kung saan nagbitaw siya ng mga banta. Patuloy namang iginigiit ni VP Sara na hindi death threat ang ginawa niya at kanya lamang dinidiin ng umano'y banta sa kanyang sariling seguridad. Nakatuon ngayon ang gobyerno sa pagpapabuti ng food security habang nagsasagawa ng mga hakbang para mapababa ang presyo ng bigas. Ito'y saad ni National Economic and Development Authority o NEDA Secretary Arsenio Balisacan. Naglabas ng pahayag si Balisacan matapos siyang tanungin kung kumpiyansa pa rin ang gobyerno na makakamit nito ang planong pabagsakin sa 20 piso ang presyo ng bigas. Hindi direktang tumugon ng kalihim, gayon paman kanyang sinabi na mas nakatuon ang pamahalaan sa pagpapabuti ng seguridad sa pagkain. Paliwanag ni Balisacan, may tatlong salik ang food security at ito ang access sa pagkain, affordability ng pagkain at availability ng pagkain sa mahabang panahon. Kasalukuyan ngayong naglalaro sa 50 pesos ang presyo ng bigas sa merkado. Ayon kay Balisacan, maraming dahilan ng mataas na presyo ng bigas kung saan walang kontrol ang gobyerno, partikular na ang world prices at epekto ng mga kalamidad. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputo ng balita.